natuto po tayo, no, doon sa pag-aaral po natin about mind. And now, no, tayo po ay papunta doon sa spiritual maturity. So, kailangan po natin maintindihan yun. So, bago po tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin. Pray po tayo. Lord God, marami pong salamat, Panginoon, sa pagkakataon na kami po ay malayang makapag-aral ng mga bagay na nais yung maituro sa amin na katotohanan tungkol sa inyo. At hindi kami maikulong, Panginoon, sa mga religious program lang, mga practices. Makita namin yung katotohanan ng buhay ng isang mananampalataya kay Kristo. At salamat sa buhay po ng bawat isang naririto, Lord God, mga kapatid namin na naroon ang kanilang pagnanais na matuto. At gaya ng panalangin po ni Pablo, Panginoon, ay mabuksan ang bawat kaunawaan ng bawat isa, ang kanilang mga mata, ang isip, patungkol po kay Kristo lamang. Salamat po, pinupuri ka namin, Panginoon, at pinasasalamatan sa gabi pong ito, God. At kayo po ang sentro ng lahat ng aming pinag-uusapan, pag-uusapan, at laging topic namin, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So ngayon po, no, tayo po ay nasa spiritual maturity. May screen po ba kayo na nakikita? Amen. Amen po. Yun. So, wait lang. Wait lang po. Okay. So, ngayon po, ito po yung nakikita nyo sa ating screen. Ito po ang stages po ng tao. Po. So, nakikita nyo dyan yung natural man, meaning that cannot receive the things of God. So, mapapasadahan po natin. No? After po ng natural man, yung babes in Christ, they are saved yet unskilled. The carnal man, no, they are saved yet flesh-led. No? Makikita natin yan. Ano ba ang flesh-led? Ang tunay na ibig sabihin po. No? And the last stage is the spiritual man. Sabi spiritual man, kaya niya pong i-discern all things. So ito na yung matured Christian o matured believer. So yan po yung mga category po ng buhay mananampalataya po ng isang tao. At doon muna po tayo, no, sa ating pong topic po ngayon. Ang pag-usapan po natin una is about natural man. No, isang buhay na kung saan na wala pong knowledge of Christ. The natural man, life without the knowledge of Christ. So ano pong ating pong objectives? No? Una, may paliwanag ang tunay na kalagayan ng natural man bilang isang spiritual condition. So maunawaan natin na ang natural man ay hindi lang siya tumutukoy sa asal, hindi lang siya tumutukoy sa behavior, kundi isang kalagayang spiritual. Isang taong gumagana lamang ang isip, emosyon at pandama, pero wala siyang kakayahang spiritual na makakita o makaunawa. So yun po yung unang bagay. No? Pangalawa, ay maipakita yung limitasyon ng pag-iisip ng tao na hiwalay sa Espiritu ng Diyos. So, makikita natin na kung wala ang Espiritu, ang tao ay hindi kayang tumanggap, hindi kayang makaunawa, o hindi kayang makadiscern ng mga bagay na patungkol sa Diyos. Gaano man siya katalino, o karaming karanasan ang mayroon siya. So kapag siya hiwalay, hindi niya kaya maintindihan. Sa pangatlong bagay, maidiin ang pangangailangan ng bagong kapanganakan at kapahayagan kay Kristo. Maunawaan natin na ang paglipat mula sa natural na kalagayan ay nangyayari lamang sa pamamagitan ng new birth at paninirahan ng Espiritu.
na nagdadala sa tunay na pagkilala kay Kristo at spiritual na pagkaunawa. So yan po yung ating mga objectives na po. At sabi po sa verse ng talata po ng unang Korinto, 1 Corinthians chapter 2 verse 1. Sabi ganun, but natural man receive it not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. Neither can he know them because they are spiritually discerned. Hindi tinatanggap ng likas na tao ang mga bagay na ukol sa Espiritu ng Diyos. Sapagkat kamangmangan sa Kanya ang mga ito, at hindi niya ito maaring malaman dahil ang mga ito ay nasisiyasat sa kaparaan ng spiritual. So ang goal po natin as believer ay maging spiritual man. Okay po. Bago po natin maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng pagiging spiritual man, kailangan muna nating balikan kung saan ba nagsimula ang lahat ng kalagayan ng tao bago niya makilala si Kristo. So, doon sa verse po binasa natin, but the natural man does not receive the things of the Spirit of God. Ang ibig sabihin po, mayroon pong uri ng tao na kahit marinig niya yung katotohanan ng Diyos, hindi niya ito kayang tanggapin, hindi niya ito maintindihan, o hindi niya ito ma-discern. At ang tinatawag ng Biblia, pag sinabi pong natural man, doon sa verse na atin pong pinag-uusapan, pag sinabing natural man, hindi ito simpleng usapin ng pagiging makasalanan o mabuting tao. Hindi rin ito tungkol sa talino, hindi rin ito tungkol dun sa educational attainment. Ito ay usapin ng spiritual condition pag sinabi pong natural man. Ang natural man ay isang taong buhay physically, active mentally, pero spiritually dead. Patay ang spirit. Wala siyang kakayahang makipag-connect sa revelation ng Diyos. Kaya kahit gaano kaganda ang mensahe, ang preaching, ang teaching, kahit gaano kalalim ang scripture, kung ang isang tao ay nasa natural state, yung natural man, ang mga bagay ng Diyos na patungkol sa Diyos ay mananatiling kamangmangan, kahangalan para sa kanya. But the good news, hindi yun ang end story ng buhay ng tao. Dahil sa series po natin about spiritual maturity, makikita natin na mayroon pong transition from natural man papunta doon sa isang buhay na mayroon pong revelation, understanding at intimacy kay Christ. So again, pag sinabi pong natural man, ito yung mga tao pong wala pong relasyon sa Panginoon. Nawa po ay clear po sa atin ito. Tignan po natin yung condition po ng isang natural na likas na tao, the natural man. Let's check the condition of the natural man. Meron siyang condition. May kalagayan siya, may estado ang kanya pong buhay pag sinabi pong natural man. So, tignan natin Ephesians chapter 2 verse 1. At patungkol sa inyo, kayo ay dating mga patay na sa inyong pagsalangsang at mga kasalanan. So ano daw po yung natural man? Ito po yung mga patay. Pag sinabi pong that who were dead, dead here is not physical death, but spiritually death. Ang ibig sabihin po ng natural man, they are separated from God. So sila po ay hiwalay sa Panginoon. And they are unresponsive doon sa divine light at wala silang spiritual perception o wala silang communion. Sabi gano'n, sila po ay buhay ang katawan, gumagalaw sila, kumakain sila, nagtatrabaho sila, nagre-respond sila sa physical world, externally. At mukhang normal ang buhay nila.
Walang indication ng kulang, parang yun ang kalagayan po ng isang natural man, no? Active ang kanyang isip, nakakapag-isip, nakakapag-analyze, may opinions, may logic. Kayang mag-aral, kayang umintindi ng mga information at magdesisyon base sa mga experience. Sa madaling salita, they are fully functional. Siya ay human being, no? Siya ay tao. Pero sabing ganon, siya ay spiritually dead. Ito yung critical, no? Yung patay. Dito ay hindi ibig sabihin hindi siya nag-i-exist, kundi siya ay separated from the life of God. Kaya ang tao kapag kahiwalay, no? Kapag siya ay patay, because bakit siya patay? Because he is separated from the life of God. Kaya anong resulta, hindi siya connected sa Diyos. Kaya kahit maaring, kahit na marinig niya yung word, makita niya yung truth, ma-explain sa kanya ma-explain sa kanya, wala siyang internal capacity para ma-process ito spiritually. Hindi niya maintindihan. So yun po ang kanya pong condition. Kaya ang natural man po ay parang may mata pero walang liwanag, may tenga. Walang signal dahil hindi dahil defective, kundi wala po siyang source na pinanggagalingan ng buhay. So yung death in scripture, ito po yung separation at annihilation o pagkawasak ng lubusan. Pagka binanggit po yung si scripture about death, no, spiritually, ito po yung patungkol po sa separation. Hindi tungkol po sa pagkawasak ng buhay ng tao. So the natural man condition, they are physically alive, mentally active, but they are spiritually separated. So nawa po ay clear sa atin yung condition ng natural man. Now, pag sinabing natural man, siya po ay wala pong relasyon sa Diyos. At dahil wala po siyang relasyon sa Diyos, siya po ay hiwalay sa Diyos. At dahil hiwalay po siya sa Diyos, siya po ay unresponsive doon sa divine life. Wala po siyang spiritual perception or communion. Hindi niya maiintindihan. Hindi niya maintindihan about God, hindi niya maintindihan about all things about God, spiritual things about God. Hindi nila alam. Kaya ang mga tao po na walang relasyon sa Diyos ay hindi nila pinahalagahan ng mga spiritual na bagay. Bakit? Kasi hindi sila connected doon sa source. Hindi nila maunawaan, hindi nila alam ang value, hindi nila alam ang ibig sabihin. Hindi nila kayang i-perceive, yung about sa mga ginagawa sa church. So that's the condition, no? Pag sinabi pong natural man. Sabi nga Ephesians chapter 4 verse 18, ang kanilang pangunawa ay nadidimlan, mga napahiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa kanilang kawalan ng kaalaman, dahil sa katigasan ng kanilang puso. Kaya yung natural man po, they are spiritual dead condition, ay hindi lang description ng kalagayan ng tao, kundi yung divine revelation na nagpapakita na kung ano yung nawawala sa tao, yung communion with God. Nang ibig sabihin, ang pinaka-problem pag sinabing natural man, no? Halimbawa, ang taong walang relasyon sa Diyos, ang pinaka-problema niya, madalas kasi nakikita natin, maraming kasalanan yan, may bisyo yan, hindi maganda ang ugali niyan, yung behavior niya pangit, yung character niya pangit. Yes, meron sa lahat ng yon, no? But ang pinaka-problem niya hindi about yung behavior niya, hindi about yung character niya, hindi about sa kanyang attitude. Ang pinaka problema po ng isang natural man, yung kanyang loss of access to the life, the knowledge of God. Wala siyang access. Kaya kahit na i-present ang truth, hindi ito ma-process dahil ang tao ay disconnected. Siya ay disconnected from sa source. Na ibig sabihin, dahil hindi nga siya connected, wala siyang pangunawa patungkol sa buhay na mayroon patungkol sa Diyos. So dito makikita kung bakit ang revelation of Christ ay
halaga, napaka-importante, even before salvation, is explained deeply. Dahil kung ang tao ay hiwalay sa buhay ng Diyos, then no amount of human effort, education, or mga moral adjustment can restore that connection. Walang makakapag-restore ng connection ng tao sa Diyos na about doon sa effort, sa mga education, kahit na i-adjust niya ang kanya pong yung moral, magpakabait po siya, hindi mare-restore yung connection niya kay God. Siya po ay malayo pa rin, hiwalay pa rin sa Panginoon. Bakit? Kasi hindi po yung mga bagay panlabas ang pwedeng magbalik ng connection sa God. Kundi may binabanggit po sa Bible, no, ang gospel ay siyang may kapangyarihan. Kaya mayroon pong power ang gospel. The only thing na pwedeng magkaroon ng connect ang natural man doon sa divine God is hearing the gospel. Dahil ang gospel po ay may power. No, hindi siya makokonek sa mga education, hindi siya makokonek kahit na magpakabait siya, magpakabuti siya. Hindi siya makokonek na kahit na sa mga bagay na gawin niya, no, kahit na mag-sacrifice siya, kahit na tumira siya sa church, no, kahit na yung mga human effort. So lahat ng 'yun ay hindi makakapagbalik sa connection to God. The only thing is marinig niya po yung gospel. No? At paano maririnig ang gospel? Kapag na-preach ang gospel. Kaya kailangan po ma-share po natin hindi yung experience natin. No? Hindi yung about yung ginagawa natin sa church. Hindi po 'yun. No, hindi po yung mga bagay na naranasan natin tungkol sa Diyos, kundi the only thing na magbibigay ng kanilang connection sa God is the gospel. No, yung ebanghelyo ng Panginoon. No, yung death, burial, and the resurrection of Christ. Ma-share po natin sa kanila na mayroong Kristong namatay, na hindi lang siya namatay, no, siya inilibing din. And after lang kanyang pagkalibing, muling nabuhay. So maipakita po natin, yun ay ginawa ng Panginoon dahil upang tubusin tayo doon saan sa kapangyarihan ng kasalanan, saan doon matubos tayo malinis tayo, mapatawad tayo, maibalik tayo sa Panginoon, matubos tayo doon sa death na kung saan tayo po ay magkaroon ng buhay. So the only thing na makakapagbalik sa tao, walang iba kundi yung gospel. So again, maganda yung mga testimony natin, maganda yung mga experience natin, but the only thing na binabanggit sa Bible na mayroong power is yung gospel. So pwede mong i-share yung experience mo, yes, but it's still just an experience. Pero ang may power po ay gospel. Dahil doon lang po siya magkakaroon ng connection pag nagkaroon siya ng response doon po sa Panginoon. Pagka nakita niya, naintindihan niya about yung goodness ng God, no? The gospel of God, ay doon po magkakaroon po ng pagkakataon ng isang tao na maintindihan niya na. Bakit? Dahil pag nagkaroon siya ng faith doon, sinampalatayanan niya, pinaniwalaan niya, doon po papasok yung tinatawag na babes in Christ. Siya po ipinanganak. Para siya po ay magkaroon ng connection sa Panginoon, kailangan niyang may panganak. Kailangan niyang maisilang. Ibig sabihin, maging new creation siya. So, paano mangyayari yon? Paano ba nangyayari kapag ang isang tao para maging isang new creation? Magkaroon po ng pagiging isa kay Kristo. Paano magiging karoon ng pagiging isa kay Kristo? Kapag ang isang tao po ay sumampalataya sa Panginoon. So, yun yung bagay, no? Yung natural man, magkakaroon po ng transition from babes in Christ. Magiging sanggol siya dahil siya po ay ipinanganak. But this time, no, pag-uusapan po muna natin doon sa sitwasyon, condition, and the limitation of the natural man. Dahil meron siyang condition, siya po ang condition niya, siya po ay disconnected sa source, no, ng buhay. Para magkaroon siya ng buhay, mai-preach sa kanya yung gospel.
at siya'y tumugon dun sa gospel. At pag siya po'y tumugon, nagkakaroon po ng reconnection. Doon pumapasok ang buhay sa isang tao. And the second po is yung kung may condition, meron pong limitation po yung natural man. No? Ano yung kanya pong limitation? Sabi sa 1 Corinthians chapter 2 verse 1, but the natural man receive it not. No? Ang sabing gano'n, yung natural man daw po ay hindi siya makatanggap the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. Neither can he know them because they are spiritually discerned. Kahangalan niya parang sa kanila. Yun. Bakit? Hindi nila matanggap. That's the limitation na meron po ang isang natural man. Na kahit na ang tao po, anong invite mo sa church, na kahit na ang tao ay kwentuhan mo ng mga bagay na nangyari sa'yo, hindi niya maintindihan yon. Para maintindihan niya nga, ang kailangan marinig niya is the gospel. Dahil doon po, doon nagbubukas ang pintuan para sa isang tao na magkaroon po ng shift, no? From natural man at magkaroon siya ng connection doon sa Panginoon. Sabi nga noon, does not receive or receive it not. Pag sinabing does not receive, not, o yung binabanggit ko is does not, or to receive, to accept, or to welcome, or to take in. Ang ibig sabihin po, no, ito po ay hindi siya simpleng kulang yung information niya, no, yung natural man. Kundi magkaibang level po ng pagtingin. Magkaiba ng level ng pagtingin sa reality. No? Ang natural man ay naka-anchor doon sa nakikita. Doon sa nararamdaman, naiisip sa natural na paraan. Yun yung natural man. No? Para mapaniwala akong may Diyos, kailangan makita ko muna to, maranasan ko muna ito. So ganun ang kondisyon niya. Ganun ang kanyang bargain, no? Kung para maintindihan kung para maniwala ako sa Diyos, kailangan meron akong pinagpipray, kailangan makita ko muna 'yon. So kasi nga ay hindi niya maintindihan, no? Kaya yung natural man ay naka-anchor siya doon sa kailangan nakikita, nararamdaman at naisip ng natural man, natural na paraan. Kaya kapag dumadating yung mga spiritual truth, hindi ito automatically nakikita bilang reality of God. Kundi binabasa niya ito gamit yung ordinaryong human perspective. Kapag sinasabi mo na ang Diyos ay ang Diyos ay nagpapagaling, ang Diyos ay nagpagaling, ang Diyos ay ganito ang ginawa, kahit sabihin mo sa kanya yon, sinusukat niya yon doon sa paraan ng alam niya na kailangan nararanasan ko, kung totoong mabuti ang Diyos, bakit ganito ang kalagayan ko, pinanganak ako na ganito yung mga magulang ko, ganito yung pamilya ko. So ganun niya binibase. Kasi nga hindi niya ma-accept hindi niya maintindihan. No, hindi niya makita hindi niya ito maunawaan, no? Is meaning po na unable to accept, or meaning is unable to welcome or embrace, or is not compatible with this internal system, yung operating capacity. So yan po yung kalagayan po ng isang yun ang kanyang limitation. No, hindi niya maintindihan yung mga bagay na yun. Siguro may mga ganun kayo, may mga kaibigan kayo, paulit-ulit kayo nagkukwento, no? Pero hindi niya maintindihan. Kasi nga sinusukat niya yun, kailangan ma-experience ko muna. So what's the only thing? May share po ang gospel sa kanya. The gospel, yung gospel po ay siyang may power. Kaya ngayong mga experience lang natin ay ano po yun, maganda siyang pakinggan. Pero ang dineclare po sa Bible ay yung ebanghelyo po ay meron pong kapangyarihan. At ang kapangyarihan po noon ay yung tao ay magkaroon po ng pananampalataya at maalis po siya doon sa kanyang kalagayan. Ano yung kalagayan niya? Bilang natural man na disconnected from God. Kaya kailangan po ay maibalik siya. So sa panong paraan, hindi po sa mga program ng church, no? Hindi sa mga activity po ng church. The only thing is ma-share, ma-preach ang true gospel, no? Yung totoong gospel sa buhay po ng isang natural man. Dahil doon, no, ang spiritual, yung mga binabanggit ko sa kanya, alam mo, mga spiritual truth, parang sa kanya idea lang yon, konsepto lang yon, imbis na
na ito ay buhay at makapangyarihang katotohanan. Ibig sabihin, hindi problema yung clear message, kundi yung paraan po ng pag-process ng tao. Kasi nga limited siya, may limitasyon ang natural man. So siguro ganyan din tayo noon, no? Parang wala tayong pake. Kung lumaki ka sa isang pamilyang Kristiyano, every time na may Bible study sa pamilya nyo, bago dumating yung mga kapatiran sa church, no, nakagawa ka na ng paraan, nakalabas ka na, no, o kaya gumawa ka na ng excuse mo. So kasi nga kahit umupo ka din, hindi niya maintindihan eh. Hindi niya maintindihan yung mga spiritual na bagay unless no mai-preach sa kanya yung gospel ng tama. So kapag ka na-preach yung gospel sa kanya ng tama, no, totoong gospel, doon po nabubuksan, nagkakaroon ng relasyon, at pag nagkaroon ng pagtanggap ang isang tao, mayroon na po siyang pagkakataon na maintindihan ang gospel. So, yun. Kaya ang natural man, ang natural mind niya ay can observe the truth, yung same truth, but it cannot fully recognize yung spiritual, yung bigat, no? Meaning, dahil ang kanya pong operating system, capacity, ay limited lang. Naka-frame lang ang kanyang isip sa mga natural na paraan. Naka-frame lang ang kanyang isip sa mga nakikita niya. Kailangan maranasan ko, kailangan makita ko, kailangan ma-experience ko yung mga bagay na binabanggit nyo bago ko paniwalaan. So, nandun siya sa kondisyon. Pero hindi dahil ayaw niya tanggapin, kundi dahil hindi niya maintindihan. Para mabuksan siya, kailangan muna ng gospel, no? Yung gospel muna po ang ma-share po sa kanya. Kaya kahit malinaw po yung word, hindi po ito nagiging walang revelation sa kanya. Dahil walang Holy Spirit pa sa kanya eh. Hindi mapapaliwan, mai-reveal sa kanya ng Holy Spirit kasi wala pa yung Holy Spirit sa kanya. Dahil ang nagbibigay kaliwanagan ay ang banal na Espiritu. So, kailan dumarating yung Espiritu sa tao? Kapag siya po ay nagkaroon ng union sa ating pong Panginoon. Naging isa sila at tinawag sa new creation. Siya na ipinanganak na siyang muli. Kaya halimbawa, ang salita ng Diyos mismo, no, sa natural man, ang Bible po ay maaaring tinitignan lang bilang moral guide. No? Maraming ganyan eh. No? Maraming ganyan po ang pagkakaalam sa Bible. Parang moral guide. Sa natural man, ang tingin niya sa Biblia, it's just a moral guide. Kung paano mabubuhay ng buhay na tama, na mabait, na maayos ang buhay, maayos pakitungo, it's all about sa moral. So ganun niya nakikita, no, yung Bible. Parang siyang inspirational book lang or religious reference. Kaya ang focus niya ay hindi niya focus yung ano ang dapat kong gawin, kundi para sa kanya ano ang lesson dito para maging mabuting tao ko. Ganun niya tinitingnan ng Biblia. So para sa kanya ganun ang Bible, no? Kapag binasa ko ano ang lesson dito para maging better person ako. But dun sa mga believer, no, sa atin na sumampalataya na sa Panginoon, ang Bible po ay hindi po dinesign para sa ganun. Yung Bible po ay i-design to reveal yung Kristo. Makita natin yung Kristo, makita po natin yung plano ng Panginoon, makita natin yung redemptive plan ng Diyos, kung gaano niya tayo minahal, kung paanong paraan niya tinubos tayo. So ganun natin dapat nakikita. So hindi natin siya nakikita na parang guide lang kung paano mabuhay ng tama. No, ang Bible po, ang pinaka-central message niya is about Christ. Yung revelation about Christ. Even sa Old, hanggang sa New, wala hong ibang pinatutungkulan kundi si Kristo lamang. So that's why the scripture, yun po ang sinabi ni Jesus, no, na ang scripture ay concerning to Him lang, no, kay Jesus lang. So pag sinabing scripture, referring po yan from Genesis hanggang Malakay. Dahil that time, no, sa New Covenant, wala pang naisusulat. Kaya ang reference po nilang scripture is yung Old. Kaya binanggit ni Jesus, no, yung from the book of Moses, prophets, and even hanggang sa Malakay, no, hanggang sa Psalms, it's all about concerning to Him, to Jesus.
So bilang believer, no, hindi natin siya tinitignan ngayon na parang moral guide o inspirational book, no. Hindi natin siya ginaganon. Na parang ano ba yung dapat kong gawin ngayon, no. So makita natin si Christ, dahil kapag nakita natin si Christ, mas nagiging clear sa atin kung paano tayo nagiging kung paano ang naging mabuti ang Diyos sa atin, no, kung paano ang ginawa ng Panginoon, at nagkakaroon tayo ngayon ng power to overcome all. Bakit? Kasi nakita natin, naunawaan natin si Christ. So sa natural man, hindi nila ma-receive ito. So this is not simple rejection of truth. No, hindi dahil ayaw nila, kundi wala silang ability para ma-receive o maunawaan nila yung spiritual reality. So yun po yun. Kaya kahit tayo may mga gusto tayong dinadala sa Panginoon, minsan nakukulitan na tayo, parang hindi naman nagbabago kasi nga nakafocus tayo doon sa ganong kaagad. Pero dapat mai-share po natin yung true gospel about Jesus. So yun po yung sinishare natin, na mayroong Kristo, about Christ, ano yung naging plano ng Panginoon. Dahil yun po yung may power para siya po ay mabuksan. So, yun, hindi ito dahil nire-reject nila, kundi hindi nila maintindihan. Kahit sabihin mo halimbawa, may problema siya. Pag-pray mo lang yan, tulungan ka ng Panginoon. Hindi niya maunawaan yun. Hindi niya, para sa kanya, isang advice lang yun. Walang truth doon para sa kanya. Kasi nga bakit? Hindi dahil nire-reject niya, kundi hindi niya ma-receive yun. Wala siyang ability to receive. Kasi nga disconnected siya doon sa source po ng spiritual. So yun, ganun po yung kalagayan po niya. Sabi sa John chapter 14 verse 17, yung tagapayong ito, ang tagapayong ito ay ang spiritong katotohanan. Hindi siya matanggap ng sangkatauhan sapagkat hindi siya nito nakikita o nakikilala man. Kilala ninyo siya sapagkat siya ay nananahang kasama ninyo. No, dito sa John, dalawang group of people ang binabanggit. Yung una, yung mga hindi matanggap ang espiritu, no, yung espiritu ng katotohanan. Bakit? Ito yung sabi ko na hindi siya matanggap ng sangkatauhan sapagkat hindi siya nito nakikita o nakikilala man. Wala siyang connection. Disconnected itong mga tao to. Pero sabi nga noon, kayo, kilala ninyo siya sapagkat siya ay nananahang kasama ninyo. So, binabanggit din dito na kayo bilang mga nakakilala sa Panginoon, nananahan na sa inyo ang espiritu na nasa inyo. So, meron tayong pagkakataon na maintindihan. Ngayon, ang limitation po ng natural man ay ang pangunahing problema ng tao ay hindi po yung kakulangan ng impormasyon tungkol sa Diyos, kundi kawalan po ng kakayahang spiritual na tumanggap, makaunawa, o makadiscern ng realidad ng Diyos. Ibig sabihin, hindi po issue dito yung kung ano po yung mga bagay na meron tayo about God. No? Kundi kahit na bigyan mo siya ng Bible, no, kung walang magpe-preach sa kanya, no, kahit na i-share mo yung testimony mo, kahit na yung mga bagay na naranasan mo, ay hindi niya yun, wala siyang ability to understand. No, yung internal capacity niya, hindi niya ma-process yun. Kaya kahit malinaw po yung mga bagay na ginagawa, magagandang bagay na kita mo tungkol kay God, hindi niya ito naunawaan. No, hindi niya ito kayang i-perceive dahil ang operating niya ay nandun sa natural framework. Gusto niya yung maranasan ko muna. Makita muna ng dalawang mata ko. No, at pag itong pinagpipray ko ay nangyari na. So ganun po ang kalagayan po ng bakit ganun siya magsalita? Because he is limited to perceive about yung mga spiritual things of God. Kaya ang pinaka-problema po ng isang tao ay about po saan yung wala siyang connection sa Panginoon. So paano siya magkakaroon ng connection ngayon sa Panginoon? May preach ang gospel po sa tao. So yun, nakita natin una the condition of the natural man. Yung condition niya, siya po ay separated from the source. At ang kanyang, ngayon naman kanina, yung limitation. Ano yung ibig sabihin ng limitation? Limitado po, hindi niya maiintindihan. Kasi nga, meron siyang kondisyon na siya po ay
hindi connected. Dahil hindi siya connected, limitado ang kanyang understanding about spiritual things of God. Pero hindi natatapos doon, no? Pwede kapag na-share na ang gospel sa kanya, nagkakaroon po ng transition ang isang natural man, no? From natural man doon sa kapanganakan kay Kristo. So the transition of the natural man. No? John chapter 3 verse 3, Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So ibig sabihin, he cannot understand. No, hindi niya mauunawaan the kingdom of God except a man be born again. So kailangan siyang may panganak. No. Paano siya may papanganak? May preach ang gospel sa kanya. Sumampalataya siya kay Kristo. So that's why, ano ang kailangan dalhin natin sa tao? Yung gospel. No, yung ebanghelyo, yung mabuting balita. Pag sinabing mabuting balita, walang halong masama. Walang halong iba, ibig sabihin pure, no? Good news. No, yun po yung gospel. So, sabi kailangan siya ma-born again. No? Ano ibig sabihin mo? Genetic sa Greek. No? To be born, to be generated, or to come into existence. So yun po yung binabanggit po doon, no? Na kailangan may panganak, generated, or to come into existence. Dumating siya doon. Saan? Sa kapanganakan. Ano naman po yung again, no? Yung born again. Yung meaning po niya sa Greek is from above or from a higher source. So kailangan ang isang tao ay may panganak from above or from a higher source. So ano yung higher source? Walang iba kundi ang Panginoon, ang Diyos na may panganak muli tayo spiritual. So meaning, hindi ito yung human reproduced life. Hindi ito yung moral improvement. So para po ang tao magkaroon po ng transition, yung from natural man papunta sa Panginoon, hindi ito yung moral improvement, hindi religious upgrade, but divine origin. Ito yung life implanted by God. So, kaya ang bagong kapanganakan ay nanggagaling lang sa Diyos. No, dahil tayo po ipinanganak sa Diyos, ang buhay natin ay hindi galing sa tao, kundi galing saan? Sa itaas, from above. Pag sinabi pong taas, hindi ito place, no? Hindi po ito lugar, kundi ito po ay pinatutungkulan po diyan. Walang iba kundi ang Diyos. Kaya ang pinakamalalim po na kalagayan po ng tao ay magkaroon po siya ng may panganak po siya muli from doon sa kanyang kalagayan. Sabi gano'n, no? Doon sa ating pong pinag-uusapan, meaning po niyan, being brought into a new life that comes from above. A life source from God Himself, not from human nature. Kaya ang buhay natin, no, gaya ng binanggit ni Paul, si Kristo na ang nabubuhay sa atin. Kaya tayo po nung na-born again tayo, nagkaroon na po ng shifting. Tayo ay naipanganak ng muli. Hindi dahil sa ibang bagay, kundi tayo ay naipanganak sa Diyos, from above, from a higher source. Dahil tayo ipinanganak doon sa Diyos, no? Ang buhay natin ngayon ay kay Kristo. Si Kristo po ang buhay natin ngayon. So, ibig sabihin, no, na yes, nandito tayo sa mundo pong ito, nabubuhay ka bilang, halimbawa, kung sino ka, but there's something living inside us. Merong life doon sa buhay sa atin ngayon. Na pag sinabing life, hindi lang ito yung hininga natin, kundi yung kabuuan ng buhay po natin. So that's why sabi ni Paul, no, si Kristo na, hindi na ako nabubuhay sa sarili ko, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. So yun po yung transition from natural man. Dati hindi si Kristo nabubuhay sa atin, pero nung na-born again tayo, born from above, si Kristo na po nabubuhay sa atin. So kailangan natin maintindihan na merong Kristong buhay sa atin. So yun po yung una nating maintindihan, no? Kaya ang Christianity is not just about the moral improvement,
more yung mga God made behavior, my behavior nose. modification. Pag sinabing Christianity, God hindi po made ito tungkol my sa kailangan maging mabait nose ka na, in the kailangan hindi mo back. na ginagawa ito, Hair. kailangan Where's your hair? hindi ka na Hair. nagbibisyo, kailangan hindi ka na gumagano ng masama. God Lahat ng made yan ay my tama. hair. Pero hindi dapat doon kagad Leg. nakafocus. My Para leg. mangyari lahat ng yan In my na hindi Bible, magawa ng isang God tao, made maintindihan my niya na meron namang leg. Kristong nabubuhay sa kanya. Dahil Arms. kapag alam niya na merong My Kristo na arms. nakataon sa In kanya, my yung mga Bible bagay book, na God outside Christ made ay wala na my ho siyang arms. desire pagdating po doon. Kasi bakit? Alam niyang merong siyang Kristo, na merong Kristong na yung buhay na meron siya ay galing kay Kristo. So hindi siya nakikipag-battle doon sa mga maling bagay. Kundi ang una niyang naintindihan na meron akong Christ. Ako ay meron ng bagong new creation na ako. So kapag isa ka ng bagong nilalang, nakafocus ka, naintindihan mo yung bagay na meron ka, na naintindihan mo yung source ng buhay mo, naintindihan mo yung ibig sabihin ng buhay na meron ka ngayon kay Kristo. Yung mga pangit na bagay po na yan, hindi mo napapansin, hindi mo na nagagawa. Kasi bakit? Ang focus mo doon sa bagay na meron ka. No, kung sino si Kristo sa iyo. So ganun po natin siya na nakikita yung pinag-uusapan po natin. Okay? So ang sabi po gano'n, no? Except a man or unless, doon sa verse kanina, except a man or sa another translation, unless a man be born again. So, anong ibig sabihin po nun? No? Sinabi ni Jesus sa John 3:3, hindi ito opinion o suggestion, kundi pagpapakita, paglalarawan ng absolute na condition. Ang ibig sabihin, may isang bagay na kailangan mangyari bago ang tao makaranas o makapasok sa buhay na galing sa Diyos. So ano yun? Ang buhay na galing sa Diyos, the kingdom of God, ay hindi po basta naiintindihan o naranasan gamit sa natural na isip. Kaya ang ibig sabihin ni Jesus dito ay malinaw na kung hindi magbabago yung pinagmumulan ng buhay ng tao, hindi niya talaga makikita o maunawaan ang buhay na galing sa Diyos. Kaya hindi ito tungkol doon sa mga bagay na ginagawa natin ay natural man outside, but kailangan niya maintindihan. No, kailangan niya maunawaan. Hindi ito tungkol sa self-effort o kundi tungkol doon sa reality. May isang uri ng buhay na hindi niya ma-access ng lumang pagkatao niya. Kaya limitado ang natural niyang isip. No? Kaya kaya ang tao ngayon ay may bagong buhay na kailangan para makapasok dun sa reality kay God. So ibig sabihin hindi ito suggestion ni God, no? Pagpapakita, no, paglalarawan ng isang absolute condition. Kung hindi ka mabuborn again, hindi mo maintindihan yung mga about the kingdom of God. Unless, no, kung ikaw ay maborn again. 14. Kapag ikaw ay na-born again, I will praise mayroon you, kang pagkakataon ngayon na maintindihan for I am fearfully about spiritual things about and wonderfully 2 Corinthians made. chapter 5, verse 17. If anyone is in Christ, he is a new Verse 14. creation. So nagkaroon po ng changes inside. Yun po yung transition niya. Siya po ay new creation. Dito lumalabas po, no, na ang kalagayan po ng isang tao ay nagiging bagong creation siya. From natural doon sa new creation. No, kaya ang problema ng natural man ay hindi po kakulangan ng kaalaman tungkol sa Diyos, kundi kawalan ng bagong buhay mula sa Diyos. Kaya ang solusyon ay ay may panganak muli. Isang total work ng Diyos na nagbibigay ng bagong nature at bagong capacity to perceive para maunawaan niya na yung katotohanan kay Kristo. So, new creation, kailangan may panganak muli. Anong paraan? May preach sa kanya ang gospel. Meron siyang sampalatayanan, meron siyang paniwalaan, meron siyang kailangang tanggapin. So that's the condition, that's the transition ng isang bagong from natural man papunta po doon sa new creation. Kaya ang isang tao pong may relasyon sa Diyos, automatic siya po ay new creation. Hindi pa lang papunta as new creation. You are new creation. No, ibig sabihin, pinag-uusapan po natin yung ipinanganak, yung nagkaroon ng buhay
doon sa atin, inside of us. Meron kang buhay na Jesus is my bago na hindi shepherd, galing my sa labas, shepherd, kundi my galing sa Diyos. shepherd. We are born Jesus from is my above. So shepherd, doon he nagkakaroon ng have transition all from I natural man need. to He new loves me, creation. he leads So, me, he save ang me, conclusion po he natin heals na ang me. natural man ay hindi kulang sa Jesus is kalaman, my kundi meron siyang shepherd, limitadong I have spiritual na all kakayahan. I need. Dahil hiwalay siya sa All buhay na I Diyos. need. Kaya ang truth ay hindi He nagiging, will come and yung truth ay save hindi po nagiging me. revelation sa kanya. Kasi nga, limited ang kanya pong pagkaunawa. Kaya ang gospel ay hindi para palawakin lang ang human understanding. Pag sinabi po yung gospel, kundi para palitan ang buhay ng tao mula sa natural condition tungo sa bagong nature, tungo sa new nature, new creation, sa pamamagitan ng kapanganakan kay Kristo. Si Kristo ang sentro ng new birth at bagong realidad. Kaya ang born again ay paglipat mula sa lumang paraan na umiiral patungo sa bagong buhay at perception na nasa Kanya. So that's the conclusion po natin. No? Ito po yung ating pong last declaration. The gospel is not mere information to the natural man. No, yung gospel po, hindi lang ito yung information sa isang natural man. But this is what daw? Regeneration in Christ. Where the old life is not improved, but replaced with an entirely new nature. Sa Tagalog, ang ebanghelyo ay hindi lang simpleng impormasyon para sa natural man, kundi regeneration in Christ, no, kapanganakan kay Kristo, kung saan ang lumang buhay, pag sinabing lumang buhay, condition, Praise Jesus. lumang condition, Praise Jesus. lumang tayo, Praise Jesus ay first. hindi inaayos, kundi I'll pinapalitan say God is love. na bagong nature. God Ayan is po yung ating pong love. topic, na unang topic about spiritual maturity. No, ang goal po natin, maging spiritual man tayo, pero kailangan muna natin maintindihan bago tayo naging spiritual man, saan tayo nanggaling. No, ano ang kalagayan ng natural man. Kaya yung mga natural man, sila po yung mga disconnected from the source of life. Sila po ang nakahiwalay sa Diyos. Pray po tayo, Panginoon, maraming salamat sa oras pong ito. Kami ay nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon. And we believe, Lord God, na kami ay mga dating, yan ang condition namin, na kami ay mga natural man, that life, without the knowledge of Christ, disconnected kami from the source of life. We are disconnected from the divine life. Hindi namin maintindihan, Panginoon. But we praise you, Lord God, dumating ang ebanghelyo sa bawat isa. At ngayon kami ay naipanganak kay Kristo. At dahil kami po ay naipanganak kay Kristo, meron na ho kami pagkakataon na maunawaan mga spiritual na bagay sa Diyos. Kaya salamat po, Panginoon, and this is the first lesson na amin pong pinag-uusapan. At itong journey po namin, Panginoon, makita namin ang aming pong kalagayan. At kapag nakita namin yung kalagayan po namin, Panginoon, hindi kami manatili sa ganong estado, kundi magkaroon kami ng desire doon sa bagay na kung saan nais nyo kami makita. Kaya salamat po, pinupuri ka namin, Panginoon, at pinasasalamatan sa pag-aaral pong ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. So,